Hello mga kailongga. Share ko lang sa inyo guys yung ginagawa ko lagi. Mapaumaga, tanghali at gabi guys, ito yung ginagawa ko. Si Lola po ay nag-overflow lagi ang ihi. Kasi po di niya na alam yung gagawin niya. Kaya dyan ko na siya pinapaihi at pinapadumi sa toilet chair niya. Kasi po hindi na po siya pinapayagan ng anak niya na maglakad papuntang CR. Kasi di niya na kaya maglakad ng malayo. At napaka-risky po sa amin ni Lola kasi dalawa lang po kami dito sa bahay. Kaya nandyan po ang toilet chair sa tabi niya para madali na lang para sa kanya. Para hindi na siya mahirapan. Pero at dahil sa sakit ni Lola guys na Alzheimer, halos po nawawala na yung memorya ni Lola araw-araw, as in. Kaya ito po guys, kailangan ko i-explain kay Lola ng paulit-ulit hanggat sa maintindihan niya. Sa ngayon po, sa nakikita niyo po sa video, si Lola po ay kalmado. Pag kalmado po si Lola ay madali po siyang mapagsabihan na hindi siya nagagalit. Kahit anong sabihin ko po kay Lola, pag okay siya, nakikinig at sa kalaunan, nakukuha niya rin kung anong gusto kong anuhin sa kanya, yung gagawin niya. Sa sitwasyon pala ni Lola guys, hindi mo siya kailangan puwersahin. Dapat hintayin mo siya kung kailan siya maging okay. Kaya ang ginagawa ko guys is hinahayaan ko yan siya. Tapos ako, gagawin ko yan kung ano ang mga dapat kong gagawin at tapusin para pag tapos na ako at maging okay na siya, siya naman yung anuhin ko, asikasuhin. Para pag okay na siya, pwede na rin siya pagkatapos makahiga sa bed niya at makarest. Hindi po pala ako professional nurse. Ultimo lang po akong tagabantay ni Lola at tagapag-alaga. Hindi ko po alam ba't napunta ako sa ganitong trabaho. Siguro ito talaga yung nakalaan ni Lord para sa akin. Nire-ready na rin siguro ako ni Lord para mag-alaga sa nanay ko. Si Lola po guys is 89 years old na. At ang nanay ko po pala is 80 years old na rin. Di maglayo po ang agwat nilang dalawa. Pag ganito po pala guys, ang mood ni Lola is okay. Para sa akin, napakagaan po talaga ng trabaho ko. Parang hindi po ako nahihirapan pag ganito siya. Yung tipong sumusunod lang sa lahat ng gusto ko. Kasi yung intention ko naman po talaga sa kanya is tulungan siya. Ayaw ko kasi siyang mahirapan ba, kaya ako gusto ko talaga pag mga ganyan yung sitwasyon niya. Gusto ko siya, for example, mga nag-overflow or na may poop siya. Gusto ko talaga siya linisan agad para hindi siya nervyusin or ano. Ang problema nga lang guys, si Lola ba, kasi once si Lola ni nervyos, hindi niya na alam yung gagawin niya at hindi ko rin alam yung gagawin ko kasi kahit anong tanong ko sa kanya, tulong at saka as in galit po talaga siya sa akin. Ayaw niya talaga magpatulong, ayaw niya magsalita ako or ayaw niya ano-anuhin siya. Basta pag galit siya o ninenervyos siya, ayaw niya talaga na disturbuhin siya, parang naiirita siya sa lahat-lahat. Pero pag ganito yung sitwasyon niya guys, ay thank you Lord ka talaga kasi napakagaan lang. Kasi ako hindi naman ako sa totoo lang, di po ako nagsasawa sa kanya, maglinis, magpalit, o kahit magpalit pa kami ng paulit-ulit dyan sa bed niya at sa kanya. Hindi po ako nagsasawa guys. Pero yung ko lang po talaga na
ano yung paggalit siya. Wala talaga akong magawa pag galit si Lola o ninenervyos o naiirita. Yung tanging gagawin ko lang po is manahimik, tingnan siya at hihintayin kung kailan siya maging okay. Araw-araw po ganito yung senaryo namin kasi pagising niya, basa na yung ano niya, yung pajama niya, yung lahat basa. Kaya kailangan ko siya palitan, lahat-lahat. Palitan ko siya, palitan ko yung bed niya, punasan ko siya, lahat. Tapos meron din senaryo na sa tanghali, pagkatapos niya, for example, almusal or ano, kasi madami minsan na inom niya kape, dalawa, tapos may juice or ano pa. So, madami siyang iniinom, kaya pagdating ng tanghali, minsan hindi na siya makaalala mag-CR. So, siguro naiihi na lang talaga siya lagi sa ano niya, kaya nag-overflow lagi yung diaper niya. Ay, yung ihi niya, kaya, ayun, yung palit ko minsan umaga, tanghali. Yun po lagi ang inaasikaso ko kay Lola. Pag umaga, kumakain kami ng almusal. Tas tanghali, gabi. At dapat guys, yung gamot niya naka-on time din yan. Ang problema nga lang, kahit ibigay mo on time, si Lola ayaw uminom ng gamot. As in, ang dami po talagang sinasabi, bakit daw, bakit. So, kailangan ko po talaga din sa kanya ipaintindi ng paulit-ulit. So, tapos, pag hindi niya talaga yan inumin sa tamang oras, so maghihintay po ako ng hanggat ah, hanggat kung kailan siya maging okay. Yun na lang po talaga ang adjust ko sa ano ko na para hindi rin ako mahirapan. Yun na lang ang ginagawa ko. Pero lahat po guys ng ginagawa ko is nakakaano yan sa sa anak niya na babae. Pinapaalam ko po talaga lahat yan sa anak niya na babae yung mga ginagawa ko. Kasi mahirap naman na, alam mo naman guys, pag gamot ng pag-usapan, dapat alam talaga. Yung anak niya po pala na babae is retired nurse rin. Kaya doon ako umaano sa kanya. Nagtatanong lagi. Kaya lang siyempre yung mga anak niya lahat, may mga edad na rin. Hindi ko alam, parang mga senior na rin yata halos. Lahat sila siguro parang senior na. So, ito lang muna guys ang kwento ni Ilongga dito sa Paris. Yan po ang kwento namin ni Lola. So, ingat po kayong lahat guys and God bless everyone.